Hello, good evening. Dito naman tayo sa next series ng ating journey sa C++. Ang pag-uusapan natin ngayon ay about sa assignment operator. Previous natin na discussion, napag-usapan natin doon yung mga arithmetic operators. So this time naman, ipapaliwanag ko naman dito yung paggamit ng iba't ibang assignment operator. So kung matatandaan natin, yung unang assignment operator na na-present ko sa inyo is yung equal sign. Aside doon, sa equal sign na yan, yung tinatawag na pag-a-assign ng value gamit ang equal sign, ginagamit na natin yan sa mga previous discussion. Time, ipipresent ko naman yung other assignment operator. Magbibigay ako dito ng common na mga list ng operator na pag-aaralan natin na pwede natin magamit sa mga basic operations ng coming videos natin. Una dito, yung operator na plus at saka equal sign. So yan, another, yung kabaliktaran niya, minus, tapos equal sign na palagi nating makikita. Another is yung paggamit natin ng multiplication, equal sign, division, equal sign. Aside kasi sa apat na ito, na assignment operator natin, mayroong iba pang mga katulad nito ng mga operator na ginagamit. Pero sa discussion natin na ito, i-demo ko lang itong apat na ito para mas makuha natin kung anong ibig sabihin ng paggamit ng basic na operation na ito, na assignment operator. Then, umpisahan natin. Unahin muna natin itong paggamit ng plus equal sign. Bigyan natin ng example. So, comment lang muna natin. Magde-declare tayo ng variable dito para at least mas klaro sa inyo kung ano yung magiging possible output ng ating assignment operator na plus equal sign. So magde-declare ako dito ng variable na int. Gagamit lang tayo ng whole number para mas madaling maintindihan. So number 1, maglalagay tayo ng value, halimbawa 5. I-apply natin yung plus equal sign kung anong ibig sabihin nito. Cout, yan. Then, lagay natin dito num1. Yan, lagyan natin. Itong num1 na ito, pag ilagay natin, expected na yung lalabas na output is yung 5. Kasi based sa assignment operator natin na ginamit, nag-assign tayo ng 5 doon sa num1. I-run natin yung ating program para makita natin yung result. Tingnan natin yung value na nakikita nyo dito is meron siyang value na 5 based dito sa ating input. Para makita natin yung gamit ng plus equal dito, gagawa tayo ng example para makita natin yung gamit ng plus at saka equal sign. Bago natin yan siya magamit, kailangan natin siya munang i-declare. No? Gagawa tayo ng bagong line para i-specify yung value na yan. Ito, maglalagay tayo ng example. Para magawa natin itong plus equal sign, kailangan natin gumawa ng another line ng code bago natin siya i-cout. Kasi, ang gagawin natin is mag-i-increment tayo ng value. Ilalagay natin dito yung variable natin na num1. Then, ilagay natin yung plus equal sign. Then, maglalagay tayo ng new value, bawa 2. Yan. Ang explanation nito, mayroon siyang initial na value na 5. Dito naman sa assignment operator natin na mas magandang tatawagin siya as compound assignment statement operator. Ito yung assignment na magbibigay ng increment based doon sa additional na value na ilalagay natin. So sa madaling salita, mas madali siyang i-explain kasi yung num1 natin, alam natin na mayroon siyang value na 5, then mag-i-increment tayo ng 2.
2. Para makita natin yung result, isi-see out natin, then lalagay natin dito num1. Yan. Then i-run natin para makita natin yung whole na result. Ganito yan. Yan. Ang explanation nito, ulitin ko, original na value ng num1 is 5, then nag-increment tayo ng 2. Ibig sabihin nito, itong compound assignment na ito, operator na plus o addition equal sign, is parang sinasabi natin na mag-i-increment or magdadagdag tayo kasi addition yung ginamit natin. So whatever na number na ilalagay natin dito, ang gagawin niya is idadagdag niya lang. Ngayon, ano yung kaparehas nito or kapareho nito na way ng pag-code? Papakita ko dito sa line number 11 yung kaparehas nito na yung function niya is the same, na mas madali siyang maintindihan. Bali yung line number 10 is parang nagiging shorthand yan ng common na coding style. Palagyan natin dito num1 is equal to num1 plus 2. Yan. Itong code na ito sa line number 10 at saka line number 11, pareho lang sila ng ina-output na value. Kung titingnan niyo yung line number 11, mas madali siyang intindihin sa mga baguhan na mga programmer kasi sasabihin mo lang ito, okay, num1 may value, that is 5, then equal, num1 is 5 din, plus 2, 7. Ibig sabihin, dahil itong statement na ito is i-assign mo doon sa num1, ibig sabihin nito, 7 pa rin yung result. Kukomment muna natin ito para i-check natin kung parehas sila ng possible na result. Natin, the same, 7 pa rin. Ibig sabihin yan, nasa inyo ngayon ng mga coder kung ano yung mas nakakabuti sa tingin nyo na coding style na gagamitin. Pero sinasabi ko sa inyo ito habang kayo ay gumagaling na sa pagpo-program o natututo na kayo, itong line number 10, ito na talaga yung ginagamit. Ibig sabihin, pwede na kayong tawagin na sanay na kayo sa programming kasi mas naiintindihan nyo na yung shorthand na coding. Kaysa itong line number 11 na ito yung common na ginagamit palagi ng mga beginners para mas mabilis maintindihan, mas madali rin sa teacher na ituturo kung ano yung ibig sabihin nito. Ano pa yung ibang mga gamit nito? Tandaan lang natin na yung paggamit ng compound assignment operator na ito, gagamitin natin ito sa incoming natin na topic, especially doon sa mga loops. Napaka-importante ito kung paano siya magamit. But this time, ito lang muna yung presentation ko pagdating sa assignment operator na yan. Tatanggalin natin ito dahil nga naintindihan nyo naman. Pupunta tayo doon sa next na assignment operator. Yun yung paggamit ng minus equal sign. Ito naman yung kabaliktaran ng plus sign. Dahil naintindihan nyo na yung nauna na concept ng plus equal, kabaliktaran niya itong minus equal. Kung ano yung original na value, babawasan niya lang ng 2. Yun yung nagiging concept niya. Yan natin para makita. Ito. Yan. Nabawasan niya lang yung 5 ng 2. Kaya nagiging 3 yung result. Then, ganun din yung multiplication. Multiplication natin, i-multiply niya lang. Yan, titingnan natin. Multiplication. Automatic, i-multiply niya lang sa 2. Ganito lang kabilis intindihin. Yan. Is our evidence. Then, finally, yung paggamit ng division. Division, dito, bali ipapaliwanag ko lang konti kasi based sa explanation natin previously,
mayroon dito dapat na tandaan natin sa pag-output. Every time na gagamit tayo ng division, note lang sa lahat ng mga programmer na nag-i-start pa lang, yung paggamit ng division is dapat titingnan natin yung data type na ginagamit natin. Kasi alam natin na yung num1, i-divide natin sa 2. Mag-i-expect tayo ng value na mayroong fraction or tinatawag na mas madaling intindihin yung decimal point. Alam naman natin kung ano yung data type ng decimal point, yun yung tinatawag na float. So, subukan lang natin na naka-int siya, then gagamitin natin itong concept na ito, yung division equal sign. 2, pero nag-expect tayo ng value na 2.5. Palitan natin ito ng float. So, the result is 2.5. Yun yung palagi kong sinasabi na tingnan mabuti kung ano yung paggamit ng mga tamang data type, depende sa operations na ginagamit natin. Marami pang mga assignment operator na pwedeng ma-discuss dito, but initially, itong 4 lang na ito yung pinaka-common na magiging starting point natin habang sinasanay natin yung sarili natin sa coding. Next topic ko dito is yung pag-aaral naman natin, no? Doon sa tinatawag natin na comparison operator. So guys, thank you for watching. Sana mas naintindihan nyo yung basic explanation ng mga assignment operators. Bye-bye!